Sige. Mapagpalang araw ng Linggo po sa ating lahat. Good morning. Puwede ba tayong ngumiti? Ngitian mo yung katabi mo, sabihin mo, "Merry Christmas." Sa kabila, namamasko po. 'Yan. And again, gusto ko pong i-extend yung pasalamat po ng leadership na in behalf of Victory Lukban. Last, Friday, sinelebrate po natin yung ating Volunteers Appreciation Night. And muli po, thank you for continually serving the church, continually serving Jesus. The message nga na meron tayo last, Volunteer Appreciation, let's fix our eyes on Jesus as we serve and let's be surrounded with many witnesses. So again, marami pong salamat. Sabihin mo po sa katabi mo, maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa Panginoon. So tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong last series ng taon. So finally, ito na po ang last series natin ngayong taong 2024. So, hope, yung Christmas po natin ay talagang merry. Kasi bakit ba kailangan merry ang Christmas? Tanungin mo yung katabi mo, merry ba ang Christmas mo? Alam mo po kung sino ang dapat merry ang Christmas? Tayo pong mga Kristiyano. Dahil alam po natin why we celebrate Christmas. Marami po sa labas nagse-celebrate ng Christmas, tama ba? Maraming handaan, maraming reunion, or yung iba siguro nalulungkot dahil Christmas. Pero for us bilang Kristiyano, knowing that our Savior has already born, yung promise po ng Panginoong Diyos ay na-fulfill na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating pong Christmas ay tunay na magiging merry. Sabihin mo nga sa katabi mo uli, hope your Christmas is merry. Yon. Because my Christmas is merry. So today, bakit po finally yung ating series, pag-uusapan po natin is about the genealogy of Jesus. Or ano po ba yung pasimula ng ninuno ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin dito yung connection ng New Testament to Old Testament and Old Testament to New Testament. Na hindi po natin mare-recognize po natin dito na hindi po talaga natin puwedeng paghiwalayin yung New Testament at saka yung Old Testament. Marami pong congregation or denomination, sometimes sila for New Testament lang. Some po ay para lang sa Old Testament. But for us today, as we uh, take this series finally, ang Old Testament po ay kaduksong ng New Testament. Even before pa alam na po na darating ang ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo. So it means when we look this genealogy, makikita po natin na si Jesus po ay hindi lang basta umulpot o biglang sumibol na lamang. But makikita po natin ito o matre-trace po natin ito do'n sa family tree of Jesus. 'Di ba pagkakalimutan finally ito yung ang tagal mo naghintay tapos padating na. Yung para bagang kantang, heto na, finally, Naano yun ba, 'di ba parang yung exam, ang tagal mo nag-aral kaya mo tinatawag na final exam, parang gano'n. But ngayon, again, ano ba yung bakit, finally again, it is a fulfillment of the promise of God na darating po ang ating tagapagligtas. So again, as we open this series, makikita po natin 'to maunawaan po natin na yung ninuno ng Panginoong Hesukristo, and we will going to trace it up o i-tre-trace po natin ito sa pamamagitan po ng Old Testament. Kaya yung scripture po natin ngayon, main text natin is from New Testament to
Old Testament. Sige po, inanyahan ko ang lahat na tumayo. That's our theme for today or theme natin ngayong araw ng linggo ay yung Jesus, the son of Abraham. So, basahin po natin first in Matthew 1 verse 1 to 2, second po Genesis 2, 1 to 14. Matthew 1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Genesis 22. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. He said, Take your son, your only son, Isaac, from whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there, there as a burnt offering on one of the mountains on which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose, and went to the place on which God had told him. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from far. Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood and burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father, Abraham, My father. And he said, Here I am, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So they went both of them together. When they came to the place which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order to bound Isaac his son and laid him on the altar and the top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in the thick by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of the place, The Lord will provide, as he said to this day, On the mount of the Lord it shall be provided. Let us pray. Lord, thank you for the day. Dalangin namin na sa oras na to, katulad ng pagpili mo sa amin, that you set us apart as your sons and daughter, will be like Abraham in this scenario, Lord, that truly he know when is the time to obey you, Lord. He know, Lord, as he offer his one and only son, Isaac, Lord. Andun po yung puso niya na sumunod at alam niya po na ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong pangako. But in the end, Lord, ipinakita mo pa rin na hindi mo hahayaan na mapahamak ang sumusunod sa iyo bagkos i-provide mo yung ram para sa anak niyang si Isaac. In the same time, to all of us today, we know, Lord, that you are a God who really provides everything that we need. No matter, Lord, ano man yung pinagdadaanan namin ngayon, maybe we are asking, kaya mo ba talaga, Panginoon, na i-provide yung pangangailangan namin? But today, as we hear your word today, it gives us encouragement that truly you are a God. In you, nothing is impossible. In you, everything is possible. Lord, thank you
We claim that you are the one who will answer our prayer, that you are a God who really provide everything that we need. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen and Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So, nung una pa lang po, makikita po natin dito the background po nitong binasa natin. In Genesis 12:1-3, nangako na po ang Panginoong Diyos kay Abraham. Nasabi niya po dito that his offspring would bless all nation. In Genesis 12:1-3, paki-flash nga po nung ano. Sabi po dito, ngayon sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng inyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa inyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang inyong pangalan sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. So una pa lang po, sinaad na po dito na ang ninuno ni Abraham ay gagamitin ng Panginoong Diyos para pagpalain ang maraming bansa, ang maraming nation. So sino po dito naka-receive ka na ng promise ni God? Tanong ko lang ba? Yan. Pagka ba ikaw naka-receive ng pangako ng Panginoong Diyos, when you do your quiet time, when you read the Bible, na-excite ka ba? If ka ba sa encouragement, some of us, nagiging malakas tayo. Pero ang tanong, pag naghihintay ka sa pangako ng Panginoong Diyos, ito ba'y madali? Sino dito, binigyan ka ng pangako ng Diyos na sabi, do not fear. Huwag kang matakot. Pero pag dumadating na yung mga problema, again, andyan yung takot. Sino po dito, sinabasa mo yung Jeremiah 29:11, na ang plano sa'yo ng Panginoong Diyos ay maganda. Pero when you read it, after nun, kinlaim mo siya, pero after nun, when you go along in the situation of your life, parang hindi ganun kadali. You know what? Even Abraham, dumaan po siya sa ganung sitwasyon. Meron po siyang magandang relasyon sa Panginoong Diyos, pero for him, the promise of God is not easy to walk on. Kasi yung verse 15, nagkameron po siya dito ng pag-aagam-agam. Na dahil ipinangako sa kanya ng Diyos na siya ay gagamitin ng Panginoon para i-bless ang maraming bansa. But now, bakit ganun yung sitwasyon na meron siya? Na parang tumatanda na ako. Kasi nung pinangako ito, is about 40 years old siya. Tapos 20 years na nakalipas. Siguro dati nung 40 years old, pagka naglakad si Abraham, medyo ang lakas pa ng paa, ng katawan. Yung ability niya can produce talaga ng lahi niya. Pero nung tumatanda na siya, nagiging 60 years old na siya, hindi ko alam kung paano na siya maglakad. Or somehow, in the back of his mind, yung tinatawag nating medically speaking, naapektuhan na yung pananampalataya na meron siya. I am 60 years old. Even the culture. Kasi nung time na yun, pagka meron kang alipin, kung hindi ka man mag-produce ng lahi, yung anak ng alipin mo ay pwedeng itong gamitin na siya ang magke-carry ng iyong lahi. So there's a conversation between Abraham and God in this scenario. Para bagang gusto niyang bakliin parang somehow intindihin yung isipan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang abilidad at talento. Nagigets niyo ba yun? Para bagang kaya bang gawin to ng Panginoong Diyos? At kung hindi niya to gagawin, may option number 2. Ang option number 2, baka si Eliezer na aking lahi ang magproduce nitong lahing ito. That's why in Genesis 15:1-4, pagkatapos noon nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, ano po ba ang halaga ng gantimpala niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa akong anak. Ang magiging tagapagmanak ko po ay si Eliezer. At
na taga Damascus, dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko." He almost to give up. Meron ba kayong senaryo ng iyong buhay na parang, honestly, sino daw po yung bless? Ang bless po at ang pinagpapala ay ang mga anak ng Diyos, tama po ba? But seemingly, itong senaryo ng buhay na parang, "Lord, totoo ba yung salita mo?" Kaya sabi niya, baka ganito na lang. Supposedly si God may magandang plano kay Abraham na ito'y magiging salahi niya, pero ang inaano ni Abraham hindi na yung special, but yung basta-basta na lang. Sige kung sino na lang, parang gano'n sa kanya. But again, the word of God appear muli si Abraham na ito ang magiging encouragement mo, na hindi sa lahi ng kung sino man, but ito'y magiging at magmumula sa lahi mo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. No matter what the situation is, no matter kung ilang taon ka na, Abraham, no matter the ability and talent na meron ka, but ito ang sinasabi ng iyong Panginoon na ikaw ang magmamana. Ang magmamana ay magmumula sa lahi mo. Ang hirap ng senaryo po nito ni Abraham. Why? Hindi lang po siya, bagkus pati ang kanyang asawa. 'Di ba in the Bible, sinabi po no, doon na the wife is the suitable helpmate ni Adam. Sino dito mga may asawa? Yon. Appreciate mo naman yung wife mo. Ah, thank you, for honey, thank you. Yeah. Akala mo lagi sweet talaga kami niyan pagka nandito ako sa punto. Pero honestly, it's the word of God na yung wife is the suitable helpmate that encourage a husband. But in this scenario, even si Sarah po ay hindi na po siya nagbibigay ng encouragement kay Abraham. Bakit? Siya rin po ay almost to give up the situation na meron siya po dito. In Genesis 18, binigyan ng confirmation si Abraham. Abraham, ito na. Finally, it will happen. The long wait is over. Tapos na, Abraham. Manganganak na si Sarah. But you know what? Ano sagot po ni Sarah in Genesis 18:11 to 14? Matanda na silang dalawa ni Abraham, huminto na ang mga buwanang dalaw ni Sarah. So siguro from 60 si Abraham, another 40 years na yung lumipas. But ito na yun, wala na daw buwanang dalaw, menopause na po. Baka si Abraham, andropause na. Ma, sabi dito, tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-iisip-isip. Hindi ko alam paano tumatawa si Sarah. 89 years old, paano siya tumawa? Siguro, wala, wala nang ngipin. Imagine, ay naku Abraham, tumigil ka. Ako magbubuntis. Sabi ni Abraham, sabi ng Panginoong Diyos, ika'y magbubuntis. Sabi siguro ni Sarah, ha ha ha. Sabi dito may pagtawa si Sarah. Tawa ng hindi naniniwala na it will be happen. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-iisip-isip. Sa katandaan kong ito, masisihan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah at sinasabing magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? So, in that conversation, tinap ng Panginoon muli si Abraham.
Abraham, ba't gano'n ang iyong asawa? Bakit meron siyang unbelief? Ikaw ba, gano'n ka rin ba? In many times that I've been faithful to you. Nandiyan lang ako sa tabi mo, lagi niyo akong kasama. Many times you've been unfaithful to me, but I am faithful to you. Parang sinasabing gano'n ni God kay Abraham. Despite of many things na ginawa ko sa buhay mo. Kasi po totoo po dito, si Abraham po nung sumunod siya sa Panginoong Diyos, nasa kanya na ang lahat. Ang wala lang po sa kanya ay yung lineage na meron siya o yung sinasabi ng Panginoong Diyos na anak. Pero sa yaman, marami po siya nun. Pinrovide po ng Panginoong Diyos yun. Pagka sinabi mo sa physical na katawan, nandun din po yun. Ba't ito lang po yung inaano niya? Bakit tumatawa si Sarah na magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? Kaya sinabi ng Panginoong Diyos, verse 14, may bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon na sa susunod na taon magkakameron ng anak na lalaki si Sarah. Sabi ng Panginoon, finally, sasagutin ko na ang kahilingan mo. Sasagutin ko na ang matagal mo nang pinapanalangin. Even it's so impossible. Is anything too hard for me? Parang ginaganon niya. May mahirap ba sa akin? Binabalik ng Panginoong Diyos kung sino siya noon at kung sino siya ngayon. Parang somehow, kasi pagka yung experience, dumadaan ka dun sa mga pagsubok ng buhay. I don't know, parang yung mind ni Sarah at saka ni Abraham, parang cloudy ba? Ang mas nakikita nila yung sitwasyon. Pero yung fear, nandun yung fear, andun yung doubt. Ba't tutuusin, kung bubuksan niya yung gano'n niya, makikita niya kung gaano kamakapangyarihan ang Panginoong Diyos. God counters Sarah rhetorical question, can an old woman like me have a baby? God answers Sarah's unbelief with assurance, nothing is too hard for me. Point number 1 na meron po tayo, finally, the power to provide. It doesn't matter kung ano man po yung imposible, gaano po ito ka-imposible, but God has a power to produce and provide the need of Abraham. Same thing to us. Ano po yung bagay na tingin natin na mahirap sa Panginoong Diyos? Can we all close our eyes muna? Isipin mo lang, Lord, ano ba yung minsan because of the scenario, because of situation, parang ang hirap, hindi nangyayari. Maybe finances, relationship, health na meron tayo, or yung education na meron ka. I want to pray for you. Lord, thank you. That's nothing's too hard from you. Today, Lord, we pray that you will break this bondage to us, but giving us the ability to believe on the things that we do not see, Lord. Lord, open our spiritual eyes to see how great and powerful you are into our life. In Jesus' name, amen. In Genesis 21, verse 1 to 3, ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah ng anak ng lalaki. Kahit matanda na si Abraham, isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. You know what? Ang ganda po nito, no? That no matter what situation is, ano man yung sinasabi ng sensya, ano man yung nakikita ng physical eyes, but again, it happened. Nangyari po, nagbuntis po si Sarah. And minsan nung binabasa ko po ito, natatawa ako, no? 'Di ba pagka medyo tumatanda ka na, nagkakameron ka ng osteoporosis? Kaya parang nakaganon ka na. Ay, nagbuntis si Sarah, parang hindi ko na alam, parang naglalakad si Sarah nung buntis, ano? I just ano lang, parang pagka nagbasa ka ng Bible, talaga yung Bible,
makikita mo sobrang amazing siya. And truly, God finally uh, God truly provide everything that we need Ninda Sara. Truly that there is nothing God cannot do. Wala po na hindi kayang gawin ang Panginoong Diyos. God is all powerful and capable of anything. Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, who is able, who is capable to do anything. I don't know, some of you have a testimony of that. Na truly ang Panginoong Diyos ay walang imposible sa Kanya. Second, the purpose of the promise. Isaac is the long-awaited son. But wait, he's going to offer me. Genesis 22, 6-8. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, "Ama," sumagot si Abraham, "Bakit anak?" Nagtanong si Isaac, "May dala po tayong sulo at panggatong. Pero nasaan po ang tupa na ihahandog?" Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog." At nagpatuloy sila sa paglalakad. In this scenario po, pagka tiningnan po natin yung scenario ni Abraham, si Isaac po ay isang miracle baby, tama po ba? And ang tagal pong inintay na dumating po ang batang ito. Pero sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, "Abraham, ialay mo ang nag-iisa mong anak na si Isaac. It's too hard to let go the one that you very love." Tama po ba? Ba't sabi ng Panginoon, i-let go mo. I-let go mo, ialay mo. Pero buti sana kung ngayon lang sumulpot ito. Or parang wala kang effort, wala kang ka-effort with a capital A. Effort, hindi. Corny talaga ni pastor. Napatawa ko lang. Wala kang effort, 'di ba? Pagka wala kang effort, ang daling magbigay. Parang sa exchange gift ngayon. May exchange gift, 500 dapat. Mas madaling ibigay kung, "Ay, meron pa akong ano, yung sa bahay, yung niregalo sa akin, ireregalo ko na." Parang ang daling ibigay na gano'n, 'no? Pero kung ito'y may effort, parang worth ₱2,000, ang hirap i-let go, tama ba? Something like this, parang ayokong i-let go kasi ito. Pero alam niyo po, in this scenario, walang ungol si Abraham. Early in the morning, bumangon na siya, may dala-dala siya pong panggatong, kasama niya yung mga tao, and now, he is going to the. Ang tanong, bakit gano'n ka-obedient si Abraham? Tanong, bakit gano'n siya ka-obedient? Tayo, bakit tayo minsan ang bilis na natin mag-obey? Because I think in this time, this moment, gano'n na po ka-matured si Abraham in terms of relationship niya kay God. Na alam niya na ang Diyos ay walang imposible. Walang mahirap sa Diyos na kayang i-provide po ng Panginoon Diyos ang lahat ng ano. I don't know, even in this time, alam na niya na ito ay mangyayari. Kung ibibigay ito sa kanya ng Panginoong Diyos at pinrovide ng Panginoong Diyos yung ganito kalaking, for Abraham, ang hirap i-let go. Pero in this scenario, hindi po mahirap sa kanyang i-let go dahil gano'n na po kalalim yung relasyon niya sa Panginoong Diyos. That konting senaryo, he can easily know kung ano po yung nasa isip ng Panginoong Diyos. That really yung the will of the Lord, he can easily do it. But being a father, I don't know kung gagawin mo 'to. Sino dito, mga tatay kayo, mga magulang, sad kayo magulang. 'Di ba kung maging tatay ka, willing ka ba na ibigay yung kaisa-isa mong anak? I-offer mo? Parang ako siguro hindi ko po matatanggap yon, hindi ko ma-attempt na gawin yon. Tapos yung senaryo sasabihin sa'yo, "Daddy,
andito na yung ano, yung panggatong, andito na yung ano, yung apoy. Ano lulutuin mo, ako? Parang gano'n. Daddy sino lutuin mo ako? Gawin mo akong fried chicken? Parang gano'n yung senaryo. Anong sabi ni Abraham? "Anak, I don't know kung parang parang medyo ito na medyo drama na 'tong senaryo na 'to. Anak, God will provide. God will provide." Sino dito ang magulang, minsan nagtatanong yung anak mo, "Daddy, makakapag-aral pa ba ako ng college? Kulang pa yung finances natin, eh." Para bagang gano'n yung mga tanong. Anong sagot natin? Kalimitan, "Daddy, yayaman ba tayo?" May napanood ako sa Facebook, "Hindi ka kasi nag-iipon, eh." Yung parang yung naiyak na gaya ko napanood niyo yun? Parang ba't ba't kalimitan bilang magulang ano yung ina-answer natin? Or halimbawa tinanong ka ng kaklase mo, "Ay, 'di ba may Diyos ka? Makakapasa ka kaya? Parang lagi ka namang bagsak. 'Di ba may Diyos ka? Parang ba't nandiyan ka sa senaryo mo ngayon?" Everytime ba na tinatanong tayong gano'n, ano po yung lumalabas sa ating bibig? Still even in our situation, the bad situation na meron tayo, still the word that coming into our mouth is a full of faith and believing that God is the one who will provide with everything that we need. We are believing that He is our God who is powerful and He can do anything. Sabi ni Abraham, "Anak, hindi ko nakikita physical eyes, pero ito'y sigurado ko anak, God is faithful in us." He become faithful nung ipinanganak ka. Gan'to na yung edad namin, yung testimony upon testimony of his life. "Anak, nung ipinanganak ka, mami mo wala lang ngipin, ugod-dugod na, pero ikaw pinanganak ka pa rin." And said to Isaac, "God will provide." And the good response ni Isaac dito, nang dumating sila sa lugar na sinasabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at ihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos ginapos niya si Isaac at hiniga sa ibabaw ng altar, kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaac. Tan 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 tan. Papatayin na si Isaac? Grabe naman 'to. I don't know, tinali na siguro dito si Isaac kasi alam ni Isaac wala kumbaga into his mind, alam niya yung ginagawa pong offering lagi. Kasi in that time yung culturally nila pagka may kailangan na something, kailangan mong mag-alay or parang halimbawa gusto mong mabawasan ang kasalanan mo, mag-aalay ka in that time. Kaya si Abraham willing siya. Notice the parallel between the ram offered and altar substitute to Isaac. Christ offered on the cross as a substitute for us. In this scenario, truly, that Abraham know kung anong purpose ni Isaac. Siya ay kailangang i-offer. But look, sabi dito, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. "Abraham, Abraham." Sumagot si Abraham, "Narito po ako." Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang anak mo. Ngayong napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak." Verse 13, paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinunog kapalit sa kanyang anak. In a very awaited moment, nung sasaksakin na po ni Abraham si Isaac, God came, nag-intervene po siya sa pamamagitan ng anghel at sabi daw po dun, "Wag mong gawin yan. Nakita ko ang pagsunod mo kaya may ipinrovide ang Panginoong Diyos para sa kay Isaac." The difference of Isaac to Jesus, si Jesus po
ay totoo pong inoffer ng Panginoong Diyos para po sa atin. Yung parallel po nito, nung time na si Isaac po ay ino-offer, hindi rin po siya nagpumiglas or anything na wala siyang ginawa. Pero in that scenario, hindi po siya nai-offer. But the parallel of this, it pointing out na later on, darating yung time, may ama na mag-o-offer ng kanyang anak for the sacrificial para sa ating mga makasalanan. Isaac and Christ offered on the cross as a substitute for us. God did not spare His own Son, Jesus, from dying on the cross. And God sent His only Son to die for us that we could be spared from eternal death we deserve and instead receive eternal life. In Genesis 14, ito po pinakita na tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ay pinagmulan ng kasabihang sa bundok ng Panginoon ay may nilalaan siya. The Lord will provide, and it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. Na nag-obey po si Abraham, nag-provide po ang Panginoong Diyos. Saving to us. Ang purpose po na meron po tayo dito sa mundong ibabaw, bilang mananampalataya ng Panginoong Diyos, ay sumunod. At sa ating pong pagsunod, ang Panginoong Diyos po ang magpro-provide sa ating mga pangangailangan. When Abraham obeyed the Lord, sabi ng Panginoong Diyos, I will make your name great. Magpapalain kita para maging pagpapala ka sa maraming nasyon. Siguro in the back of the mind of Abraham, kaya ko ba? O sa baba, tinatanong mo sa sarili mo, kaya ko ba? Tunay ba na mapagpapalain ang iba dahil pinagpapala ako ng Panginoong Diyos? Sa paanong paraan? Sino dito may katabi ka mukhang pinagpala? Nahambis ko tuloy yung kanta, yung pinagpala. Sino dito nakakamiss nun? Pero very prophetic yung kantang yan, ha? So what do I mean? Verse 15 to 17, muling tinawag ng anghel ang Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko at pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway. God is a God of provider. He provide the needs of Abraham. That's why pag-obey niya, ang sagot sa kanya ng Panginoong Diyos, pararamihin ko ang iyong lahi. And that's come the genealogy of Jesus, that Jesus is the son of Abraham. Last point, finally the promise was fulfilled. Matthew 1:1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. The purpose of Abraham life was for Jesus. Yung pangako po kay Abraham simula pa nung Genesis 12 na tinupad niya nung Genesis 22, in Matthew 1, ipinakita dito that even in in Matthew 17, ang mga lahi ay nagmula sa angkan ni Abraham. At kasunod na po nun, yung Jesus birth. So ang buhay po ni Abraham ay tunay po na nakatuon sa pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo.
The purpose of Abraham's life was for Jesus. The fulfillment of God's promise to Abraham that he will be a blessing to all nations is through Jesus. Ang tunay po, in Genesis 12, that he will bless all the nation sa magitan ng lahi niya. Ito po yung na-fulfill in Matthew 1 po, nung ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo. The fulfillment of God's promise to Abraham will be a blessing to all nations is through Jesus. Finally, the fulfillment of God's promise to Abraham is Jesus Christ. Finally, Jesus is the ultimate provision when sin entered to the world. In Genesis 3, the sin entered in the world, and sino po yung provision ng Panginoong Diyos para po masolusyonan ang ating masolusyonan ang ating kasalanan. Ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Through Jesus, people who have faith are imputed with Christ's righteousness. Bakit po si Jesucristo nung nabuhay po dito sa mundo? Wala po siyang bahid na kasalanan para ipakita po nung siya po ay in part of being a man, napagtagumpayan niya po ang kasalanan. So in our time, siya lang po ang karapat-dapat ang pwede po na kumuha ng ating mga kasalanan because He is righteous. In the same time, kung sino mananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kasalanan natin ay kinuha na niya at yung kanyang righteousness, yung kabanalan niya, been imputed to us. That's why we can say to ourselves, we are all holy and righteous. Not because of us, but because of Jesus into us. Through Jesus, people who have faith are imputed with Christ's righteousness. We shall finally approach Christmas with a renewed sense of hope that God will provide through Jesus. At kung ang Christmas po natin ay hindi masaya, knowing the genealogy of Jesus, it renew us. It gives us hope na ang Christmas po natin ay tunay na masaya dahil ipinrovide po ng Panginoong Diyos yung ating most need. At ano po yung most need na meron po tayo? Ito po ay yung buhay na walang hanggan na kailangan natin. Ito pong Christmas, marami po naghahanap ng regalo. Sinong gusto ng regalo? Yun. Pero totoo po, binigay na ng Panginoong Diyos ang pinaka-best, ang pinaka-mas importante, at ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo na binigay sa atin. So that kung tayo po ay tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, kahit finally ubos na ang bonus mo, finally wala pa rin yung loved ones mo, finally hindi pa rin na-answer yung prayer mo, but because of Jesus, we had hope this Christmas. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? Let us pray. Can I call all the music team? Lord, thank you for your message today to all of us. We pray sa pakikinig namin na yung salita, maunawaan namin, Panginoon, that this Christmas, the best gift that we ever received noon pa man hanggang ngayon, even in the Old Testament to the New Testament, it is prophesying, Lord, that the greatest gift that we ever received is you, Jesus. To some of us, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. I believe that this time and this moment, binibigyan tayo ng pagkakataon na tanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior. If you're that person, I want you to follow my prayer. Kung ikaw yung taong ito, samahan mo ako sa panalangin. Panginoon, nandito po ako. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sinabi mo sa iyong salita na kung sino man ang tatanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, ay magkakameron ng tunay na kaligtasan.
So nandito po kami ngayon, tinatanggap ka ng buong-buo sa aming puso at naniniwala kami na namatay ka sa krus ng Kalbaryo at pagkalipas ng 3 araw nabuhay ka muli, pagpapakita na ikaw ay mas makapangyarihan sa kasalanan, na ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Inaalaw po namin na ikaw na yung magmanobra ng aming mga buhay. And if you're that person, you pray for that, I want to assure you, there's heaven after earth. May tunay na kaligtasan po, buhay na walang hanggan sa Kanya. I want to pray for you. Can you raise your hand if you're the one who pray for that prayer? Yes, 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 yes. Lord, nakikita mo po ang mga kamay ng bawat isa as they accept you as Lord and Savior of their life, truly, that you will renew their Christmas, Lord. Renew their heart. That you said to your word, if anyone is in Christ, he is a new creation. Lord, thank you God today, Lord. Binibigay mo yung bagong sila ngayon, Panginoong Diyos. Nalalakad sila na may kaligayahan, lumalakad sila, Lord, na may pag-asa dahil ikaw, Panginoong Diyos, ikaw, Kristo, ay nasa amin at tunay na nagbibigay sa amin ng tubig na hindi na umubos. Lord, I pray that the strength that they have today is coming from you. It's you, Lord, who renew them, Lord. At the time, Lord, that they are alone, they will say that your name is Emmanuel, that you are a God who is with us. Lord, thank you. Blessed person. In Jesus' name we pray. Amen. Can we all stand up to truly God is a God of provision. He's the one who will provide. Maybe some of us, bilang Kristiyano, we're like Abraham. Parang tingin natin, mahirap, hindi kaya. But again, God will give the desire of our heart. He's a God who will provide everything that they. Sino po dito may pangangailangan kayo? Ibibigay po yan. Pero hindi bibigay ng ninong mo yan o ng katabi mo na nandito. But only God can give you that. So can we sing this song? A song of declaration that God is great. God is powerful, that in Him, nothing is impossible. I want to sing this song. Lord, we want to sing this song to you, God. That as a church, Lord, we will praise you and we will worship you, Lord. That in you, nothing is impossible. In Jesus' name.